Lord, ang isa pong maganda po pagka umaattend po tayo ng church, we are being strengthened na po ng isa't isa. We are being mutually strengthened by our brethren, no po? Kaya i-take time po ninyo na every Sunday, magkaroon po kayo ng pagkakataon na talagang batiin, no? Kumustahin yung mga katabi po natin. Ayan. At sa araw po na, actually this month of February, ang topic po ng JIL Worldwide is a call to passionate love. Sabi niyo po, a call to passionate love. Ito pong akin ay series breaker, although Love for God will be touched, pero po the series will officially start next Sunday. Ayan. At sa umaga pong ito, sa hapon pong ito, allow me to touch on the topic about obedience. Na po? Ilan na po dito yung mga kinasal? Ayan, marami ng kinasal, no? Parang ilan pa lang Ilan po dito yung mga kinasal? Yan, nandyan na. O yung mga may beloved na. Taas yung kamay ng mga blessed, no? Ngayon, ayaw umamin ng iba na sila may beloved na. No, you should be proud na kayo ay binigyan na ng Lord ng kabiyak, no? Hindi kayo malungkot ngayong February 14. Wag na lang kayo sumabay. Sobrang traffic, no? Tuwing February 14. Lahat ng mga restaurants, lahat ng mga hotels, no, karamihan, mga puno yan. Kasi celebration of love, hindi lang sa mag-asawa, kundi sa mga magsing-irog, maging sa mga pamilya. No? Kaya, we understand na napakasarap matanggap ng yes, di ba? Pagka nag-propose ka, yes. Sino dito yung gusto pag sinabi nag-propose ka, sabi sa'yo, no, big no, tapos nasaya-saya mo, di ba? Hindi. No? Ganon din sa mga nanliligaw, syempre gusto nila na makatanggap sila ng positive confirmation nung kanila pong parang proposal. And sa hapon pong ito, allow me to talk to you about saying yes to God. No? Na ang Diyos natin, He did everything He can, no? Para po tayo ipakita sa atin ang Kanyang sukdulang pagmamahal at pagpapahalaga sa bawat isa. And it's but right na tayo po, na kanyang mga tinubos, tayo na kanyang minahal, ay mag-respond po sa kanya accordingly. No po? Kaya, saying yes to God. No? Sana po ang pinakamatamis na naging oo po ninyo at hindi nyo makakalimutan sa lifetime ninyo ay yung nag-yes kayo kay Jesus. No? Kasi ang Panginoon, sabi nga po ni Pastor Joey sa kanyang malalim na Tagalog, ang Diyos hindi nagtatalo-sira. Hindi siya, covenant-keeping God siya. Hindi siya nangangako at hindi niya tutuparin. Ang Diyos ay nangangako, He is making a covenant, He is keeping His covenant, and He expects His people to do the same. No? Parang tayo po, no? Parang ang ating pong pakiramdam, pag tayo po, halimbawa mga magulang, ina-expect ninyo po sa inyong mga anak, bilang sukatan ng kanilang pagmamahal sa inyo, ay yung kanila ring pagsunod. Sa mag-asawang, ina-expect mong way ng pagpapakita ng pagmamahal ay maging tapat po sa inyo. No? Ganon din sa mga magsing-irog, no? And this afternoon, I pray, makita din natin na ang Lord deserve din niya ang ating katapatan dahil siya ay tapat. He has made a covenant and He made sure that He will be able to fulfill them all. In fact po, ang crucifixion ay katuparan ng pangako ng Diyos. Every time the Father in heaven, the Father promised that we will be provided a way to be saved. Doon pa lang sa Genesis 3, nakakakasala lang ng tao, ang Diyos ay nangako agad ng pagliligtas, ng pagtubos. At si Jesus naman ay may covenant sa Father that when He became a human being here on earth, kahit nakita niya yung worst sa tao na kanyang ililigtas, kahit nakita niya na hindi karapat-dapat ang sangkatauhan sa pagmamahal ng Diyos, He fulfilled His promise. Kaya every time the Father sees the cross, He sees justice. Kasi ang Diyos, hindi niya pwedeng sirain yung kanyang batas, na ang kasalanan dapat may kabayaran. At ang magbabayad, yung
hindi rin kailangang tubusin. Kaya si Jesus nagkatawang tao at walang sala. Kaya siya lang yung qualified na magligtas. Kaya ang krus sa mata ng Diyos Ama, hustisya. Binayaran ni Jesus ng kompleto ang ating kaligtasan. Dahil gayon na lang ang pagmamahal ng Diyos sa kasalanang sinubutan, kanyang ipinagkaloob ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sa kanya'y manampalataya, hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At pag tinitingnan niya ngayon ng humanity, tinitingnan niya ako at ikaw ng Diyos Ama. Ang nakikita ng Panginoon, Diyos Ama ay ang dugo ni Jesus at ang kanyang nararamdaman, mercy. Awa at habag. No? Kaya nakakatuwa po ang Panginoon. Wala pong conflict eh. Talagang, kumbaga yung kanyang prinsipyo, hindi na bago ng pagkakasala ng tao. No? In fact, mas nag-magnify yung pagmamahal niya kasi yung anak niyang walang sala, yun yung nagbayad ng kasalanan natin. Ang gagawin lang natin, manampalataya kay Jesus, humingi ng tawad sa ating kasalanan, manampalataya sa kanyang ginawa at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. And it's about time that we as human, marami pong tao, bayad na yung kasalanan eh. Pero not until we receive the forgiveness of Jesus will we be able to receive His love and forgiveness. Kailangan po natin tanggapin. Kailangan nating aminin na sa ganang atin, wala tayong magagawa para iligtas ang ating sarili, para ituwid ang ating daan. Kailangan nating manampalataya kay Jesus. At bilang mga tinubos ng Panginoon, the Lord desires na tayo pong mga tao na kanyang tinubos ay makakitaan niya ng katapatan, ng loyalty sa Kanya. Will you say yes to God? Sabi mo nga sa katabi mo, will you say yes to God? Talaga ba? Pagka matindi at mahal na mahal mo ang hiniling sa'yo ng Panginoon, importante sa'yo, kaya mong sabihin, yes, Lord. Your yes to God means it will cost you something. Pag nag-yes ka kay Lord, it has a price. May presyo siya. Your yes to God will sometimes mean saying no to yourself. No? Yung mga nagmamahal, ganun, di ba? Di ba yung mga naging mga magulang na ngayon, sabi nila nung daw dalagat binata sila, kaya nga mga magulang, nagbabago talaga ang buhay, dalagat binata na nag-asawa, nagkaanak, biglang magbabago talaga ang buhay at priority nyo. Bakit? You are now moved with love for your child. Not even responsibility. Na naku, dapat alagaan ko. Pag namatay ito, sasabihin, wala akong kwentang nanay. Hindi ganun eh. Pero out of love, hindi inuutos sa iyo na gawin mo, but because you love your children, you are willing to sacrifice. Kaya nga po sinasabi, di ba, ang mga magulang natin, isusubo na lang nila yung pagkain, ibibigay pa sa anak. Una lagi ang anak. Pag pumunta sa mall, kung dati, pagka gumastos, puro sa sarili. Pero nung magkaanak, lahat ng nakikita, ito maganda to sa anak ko. Ito iuwi ko sa kanya. Dati hindi ka marunong mag-Sharon Cuneta. Pero nung may anak ka na, lagi mo naisip, ito paborito ng anak ko to. Di bali nang kantahan niyo ko nang ibalot mo ako. No? Baluhutin mo. Nung gano'n na, baluhutin mo. Naging Sharon Cuneta na bakit? Kasi, mahal natin, naiisip natin lagi yung apo, yung anak, yung asawa. Ang mga asawa po, nyo ba po ba? Lagi niyong binabantayan? Hindi naman, di ba? Pero bakit kahit wala po dyan ang asawa ninyo, matapat po kayo sa kanila kasi mahal nyo po sila. Alam nyo pong anumang uri ng disloyalty, kahit po sa isip, di ba, ayaw nating may maisip tayong mas mahalaga pat mas mahal natin kaysa asawa natin. Dapat po mga asawang lalaki, wala nang ibang pinakmaganda, kundi ang asawa niyong babae. Kahit po yung shape nila, dating Coke solo, ngayon ay Coke nevermind. No? Ganon din ang mga babae. No? Na kahit na yung asawa natin, mas malaki na yung hinihalimusan kaysa noong bago kayong mag-beloved, mahal na mahal niyo yung asawa ninyo. He should be the most handsome man alive. No? Even sa mga asawang babae, ganun din. No? Kaya po sa atin din, kung sinasabi natin tayo'y sa Panginoon at ang loyalty natin at pagmamahal ay sa Kanya, I pray ngayong hapon po makita natin, how do we love the Lord? Let me count the ways. No? Parang ganun, di ba? Sabi ni Elizabeth Browning ba? Tama ba ako? Si Robert Browning at saka si Elizabeth Browning.
How do I love thee? Let me count the ways. Saying no to the lesser things. Loving God, saying yes to God would mean saying no to the lesser things. Yung mga bagay na parang dati mahalaga sa'yo, dati priority mo, pero ngayon, they take second place pagdating sa Panginoon. Ang Diyos ang una. No? Mas mahal ba natin ang Diyos kaysa asawa natin? Mas mahal ba natin si Lord kaysa mga anak natin? Mas mahal ba natin si Lord kaysa sarili natin? Mabigat po siya. Hindi po siya madali. More of God, less of us. So that's the weight of saying yes to God. Sabi nga po ng Lord sa Matthew 16:24 sa New Living Translation, then Jesus said to His disciples, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. I-give up mo yung dati mong hilig, yung dati mong gawain. Sabi niya, kung gusto mo talagang sumunod sa akin, buhatin mo ang iyong cross at sumunod ka sa akin. Sa Matthew 16:24 ulit, sa New King James Version, sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Bigat po, no? Yung feeling mo, right mo yun eh. Masaya ka dun eh. Gustong-gusto mo yun, nagpapaligaya sa'yo yun. Pero alam mong makakasugat sa puso ng Diyos, hindi mo siya gagawin. No? Parang sa mga mag-asawa, no? Sa mag-ina, sa mag-ama. Yun, naintindihan po natin sa level na yun eh. Pero this time, iakyat po natin. No? Sa Panginoon, ito po yung measurement talaga ng pagsunod sa Diyos. No? Love for God is equated with our love and obedience to His commands. Whether we like it or not, ang sukatan ng Panginoon, kung gaano mo siya kamahal, ay kung papaano mo siya sinusunod. Yun po talaga, walang ibang way. Sabi nga po niya sa John 14:15, if you love me, keep my commands. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. Sabi niya, hindi pala sapat na alam mo lang, o may Bible ka, o itinuturo mo ang salita niya. But this is the one who really loves the Lord. Keeps them is the one who loves me. Sabi ganon, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Hindi lang hindi lang pagpapalain ng Diyos, pero sabi niya, ako ay kanila, sasamahan ko sila at ikaw mismo ay magiging tahanan, banal na tahanan ng Panginoon. Sabi niya, anyone who does not love me will not obey my teaching. These words, the way you handle your treasure, in the way you use your time. Can you truly say, una ang Diyos? Ano una mo naiisip sa pagising mo sa umaga? Ano yung una? Nasa may cellphone. Miss automatic na po tayo, no? Magano yung kamay, tulog pa, nag-ano na yung kamay, no? Pag nawawala yung cellphone, nanginginig tayo. Hindi natin kaya mabuhay na walang cellphone. Diba? Parang, pag nakalis ka na ng bahay, minsan, nalapit mo na sa church, naiwan ko yung cellphone, uwi ka pa talaga dahil naiwan ang cellphone. Na makikita natin yan eh. Pagising sa umaga, yung buong araw po natin na 24 hours. So ito po ay, lahat po tayo, kahit ako po, kasama dito. Yung 24 hours ko, ilan doon ang masasabi kong inalay ko sa Lord. No? Kahit po nagtatrabaho tayo, it can be your worship to the Lord. No? Na parang, Lord, ginagawa ko to. Kahit walang nakakakita ang sipag-sipag ko dito sa office, ang tagal-tagal ko na dito, hindi ako napopromote. Pero dahil ginagawa ko sa'yo, Panginoon, magiging masaya ako kung nasaan ako. No? Matapat ako sa asawa ko, kahit wala nakakita, kahit sa isip ko, yung magkasala sa kanya. Kasi alam ko, di ako nakita ng asawa ko. Lalo nang, buti na, isip natin, walang bubble sa taas, no? Na nababasa ng iba. Pero alam nyo, nakikita lahat ni Lord.
So, we love God. Sa talent, sa time, sa treasure. What's your priority when you have money? Sukatan po yun, no? Pag tayo may pera, anong una? Minsan nga po naisip ko, parang hirap ako po mismo, minsan sa offering, na-experience ko na bang magbitaw agad-agad ng 3,000 sa offering bag? Yung tipong pagbigay ko ng offering, may talagang, sabi sabi ng usher, sa next na lang na bag kasi ipuno na dahil sa hinulog niya. Wala pa, pero nakagastos na yata ako ng isang beses na kaya niyong gumastos ng about 10,000 isang kainan. Nangyari na yun, di ba? Nangyari na ba yun sa inyo? Sa kasal nyo, magkano ginastos nyo? Sa pantalo natin, di ba? Pag Levi's, iba talaga bagsak no? Kaya malakas din tayo magbagsak ng 3,000 sa Levi's. Maliit yun. Kasi, ang katwiran natin, mapapakinabangan mo naman ng 4 years, 5 years, so nangatwiran pa talaga lang. Pero totoo po yun. Yung Levi's talaga, medyo mahal, pero matagal mo talagang magagamit, no? Pero minsan, no, pagka merong about sa Panginoon, ang tagal natin nag-iisip Tapos, yung time sa Lord, na 15 minutes, hirap na hirap pa tayo nung panay paganunan sa oras. Pero, pag may kakwentuhan tayo, lalo na yung crush nyo, o kaya nanonood tayo ng sine, no? 1.5 hours, walang, ayaw mo, kahit wiwi ka, ayoko. Sayang, yung banyaran ko, mga 10 pesos o 50 pesos nitong pagkalumabas pa ako, yung pang, kaya nating i-justify yung ganang mga bagay. Pero when it comes to God, most of the time, He gets the leftover. No? So, ano po ito self-evaluation kasi po kaya nga may church. Hindi lang po para na-encourage tayo, kundi para na itatama rin po nakikita natin kung kumusta naman po tayo. Sa practical, kaya po ang Bible ay practical. Hindi po siya parang, ano daw sabi niya, parang nasa outer space na yung nagdi-discuss spaceship na yata sila, hindi na ako nakaabot, ang layo na. Alam niyo pong salita ng Diyos, very practical. Kaya nga po, Bible, di po ba, sabi nila, BIBLE, Basic Instruction Before Leaving Earth, para po maitama po tayo sa mga bagay na pinaprioritize po natin na hindi naman po pala mahalaga in the long run. The Lord is not saying, huwag ka nang bumili ng maong, huwag ka nang kumain ng mahal, huwag ka nang matulog, mag-pray ka na lang. But the Lord is saying, nasaan ang priority mo? Ang investment po ba natin ay doon sa bagay na eternal, no? For eternity? O sa mga bagay na pansamantala lang? Bakit po importante ang obedience? Obedience first shows your faith in who God is and in His ability and willingness to fulfill His promises. Pagka po tayo nasunod sa Panginoon, ito po yung nagpapakita ng ating faith, no? Ng pananampalataya kasi no one can measure your faith. But through your actions, through your decision making, through your priorities, one can see who is God over your life. Malalaman mo sino talagang una Madalas ang kukumpetensya ng Diyos sa buhay natin, sarili natin. Pagka magiging inconvenient po tayo, pag makakabawas sa mga gusto natin, o makakabawas sa tingin natin ang kailangan natin, hindi pwede yun, Lord. Masaya ako dito. No? So, dito, pagka tayo po'y nag-o-obey sa Lord, pinapakita nito, faith is parang, when you obey, it means you believe in God. Dahil sinusunod mo yung sinasabi niya. Kasi alam mo, ang Panginoon may track record na sa buhay niyo. Alam niyo po, yung track record ng Lord sa buhay natin, pag tiningnan natin, masasabi niyo po bang nagkulang ang Diyos sa inyo? Mula nang makakilala ka sa Kanya, mula nang nampalataya ka sa Kanya. Can you say that there is one time na ang Diyos nagkulang sa'yo? It shows your faith in who God is. No, naniniwala kang pag inutos ng Diyos, pag pinangako ng Diyos, kaya niyan to pa rin. No? Even yung timing niya, tama. No? Minsan may mga bagay na okay naman, kaya lang wrong timing. And the right thing done in the wrong time is still disaster, no? Minsan, no po, nagiging disastrous.
Kaya yung trusting God, even His timing, His ways, His will, ito po yung pagpapakita, ang pagsunod ay pagpapakita na kilala natin kung sino talaga ang Diyos. Kayo po, gano'n nyo kakilala ang Diyos sa inyong buhay? Ano po ba ang tingin nyo sa Kanya? Ang Diyos po ba ay sinungaling? Ang Diyos po ba sa inyo ay, ano po ang tanaw natin sa kung sino siya? Kasi po mahalaga yon na hindi po natin siya pwedeng sundin kung hindi natin siya lubusang kilala. Kaya mahalaga po yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Nagbabasa tayo kasi pong salita ng Diyos, it shows us His track record. Yung mga pinangako niya na natupad niya. Alam niyo po, matutuwa kayo, mas pagkakatiwalaan yung Lord. Bakit? Sa Old Testament pa lang, binanggit na yung bansang Israel na walang tigil po ang gera noong paman. Hanggang noong 1900s, many countries tried to erase Israel. Pero until now, Israel is still Israel. Mga kapatid, if you will read the Word of God, you will see how He created everything out of nothing. You will see how far God went just to bring us near His heart. Ang laki po ng binayarang presyo ng Diyos. Presyo na dinidikit niya po sa buhay ng bawat isa sa atin. Para po maisip natin na ang bawat isa po sa inyo mahalaga. At kung may mga taong nagpaparamdam sa inyo na wala po kayong worth, balikan niyo po ang Biblia at makikita ninyo, napakalaking presyong binayaran ni Lord para ipakita sa inyong napakahalaga ninyo sa Kanyang puso. Na hindi ang pagiging makasalanan ng tao ang naghinder sa Lord para habulin pa rin tayo. Ipurso tayo. Ganong Kanya kamahal. Minsan sa lupa tayo naghahabol, no? Mas mahirap niyan pagka babae, tas ikaw naghahabol, no? Sa lalaki, okay lang yun, ha? Dapat talaga kayo nagpo-pursue, wag naman kayo magpaligaw. Magpa-hard to get. Ang babae po ay pinupursue. So, wag niyo pong intayin magtapat sila sa inyo, kayo po ang magtapat. Mga kalalakihan dito sa church, lalo na yung tapos na, mag-aral at nagtatrabaho na. What I'm saying is, sobra nating binavalue pagka may mga taong pinahahalagahan tayo, pinaparamdam sa ating importante tayo. Pero alam niyo po, walang katulad ang pagmamahal na pinakita ng Diyos para po sa iyo at para sa akin. Palakpakan natin ang Lord. Sabing ganon, the Lord is able and He is willing to fulfill His promise. Sino po ditong pinangakuan na ng Panginoon? Meron kayong nakalagay sa heart nyo na, yun, promise mo sa akin, Lord, hanggang ngayon di pa natutupad. Pero, nananampalataya kang pagsunod po ay paniniwala, pananampalataya, pagpapakita ng pananampalataya kung sino ang Diyos at ang Kanyang ability at willingness na tuparin ang mga pangako niya. Sabihin niyo po sa katabi mo, huwag kang mainip. Sasagot din ng Panginoon. Amen? Huwag kayong maiinip. Naku, February 14 na naman, Lord, nakailan na akong hindi inip. Dati ang kanta mo, Jesus, I am thirsty. Won't you come and fill me? Ngayon, ang kanta mo na, Jesus, I am 40. Can't you see I'm lonely? No? Earthly things have left me dry. Yun, lungkot ka na talaga. Pero alam niyo mga kapatid, God's timing is always perfect. At ma-appreciate mo siya. Alam niyo, siguro isang testimony ko lang. Hindi dahil kami po ay nasa fundraising ng Cornerstone Balintawak, no, Reg, no? Kita ni Reggie kung sino na mga nag-pledge, no? I was praying, Lord, ano po ba yung pwede kong ipagkaloob para po sa temple mo, no? Siyempre, we are praying for West Cornerstone, but we are prioritizing the Balintawak Cornerstone. And nung Sunday na yon, sabi ko sa Lord, Lord, ito bibigay ko sa'yo. Nasa isip ko pa lang, na Lord, ito yung promise ko sa'yo, ito yung commitment ko sa'yo. Alam niyo po, dun ko talaga, alam niyo po, minsan hinihintay lang ng Lord, mag-step ka. No? Ang akin lang po, desire pa lang. Commitment pa lang dito sa puso ko. Alam niyo po bang nung gabing yun, may nag-refer sa akin ng client.
from my previous company. Hindi ko kakilala. Bigla ako nagkaroon ng instant client. Kinabukasan, I received a news from the office na ako daw po'y qualified sa Hong Kong trip ng office. 2 months pa lang ako. Alam nyo, napakatapat ng Lord natin. May pangatlo pero until confirmed at nabili nila yung ticket, tsaka lang ako hindi pala naniniwala, no? Siyempre, kiniklaim ko na, kaya lang, grabe lang talaga si Lord. Ano pong meron ako sa bank? Wala pa po siguro ang liit lang po talaga ng pera ko compared sa pinangako ko sa Panginoon. Pero alam niyo po yun, kahit walang kakayanan, nanampalataya po na, Lord, yung kung wala, talagang sabi ko, Lord, basta ako, Lord, ito yung pinagpe-pray kong ibibigay ko sa'yo. Agad-agad. Pati yung way para matupad ko yung pangako ko sa Kanya, siya nang gumawa ng paraan. Anong hinintay lang niya sa akin? Manampalataya ako. Mag-obey. No? Mahalay niyo, love life yung kasunod. Oh, diba? Who says Christian life is boring? Mga kapatid, it is really, yung bang, pag talagang tagasunod ka ng Panginoon, it is an adventurous life. Hindi siya boring. Kasi, i-express mo yung faith mo sa Kanya. Alam niyo po yun, talagang ako'y gulat na gulat. Kung tutuusin po, napakaliit lang nung aking achievement nung December, napakaliit na. At saka alam niyo po, 10 years na ako sa insurance industry. Kahit trip to Jerusalem po, yung inikot na upuan, hindi ko po nakuha. At effort na effort po ako Ito po 2 months. In Jesus' name. Alam niyo po, December pa sila nag-cut off, para nag-appeal lang yung UM ko. Hindi ko na po talaga inasahan kasi December pa yung cut off nun Biro po January 31 yata, nag-message na, you qualified. Sabi ko talaga, talaga totoo ba to? Kaya mga kapatid, lalo na po ngayong panahon na to, palakpakan natin si Lord. Kasi ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Bakit kailangang mag-obey? Because our current obedience to God's specific and important command will bring an impact to our future. Niniwala po ba kayo? Na bago ka itawid ng Lord sa step 2, kailangan mag-step 1 ka muna. Marami po na hinihiling sa atin ng Lord ngayon na gawin natin para mag-advance ka sa next phase ng buhay mo. Halimbawa po, sabi ng Panginoon sa'yo, ano bang pwede niyang command? Halimbawa, ang command niya sa'yo, ano bang pwede natin gawin? Halimbawa, yung command po na, ano bang command? Sinong may command dyan? Ayaw pa niyang sundin. Ayun no? May command sa atin ng Lord. Ano po may impact yung pagsunod nyo ngayon sa magiging bukas nyo. Mahalaga po yung ngayon. No? Kasi minsan, di ba, meron tayo, Lord, gawin mo muna to bago ako sumunod. Pero actually, hinihintay ng Lord, ikaw muna. Mag-step ka muna. Tapos makikita mong kikilos ako. Para pong si Peter, sabihin ng si Peter ay medyo makulit sa lahat ng disciple. Pero siya lang yung tao na nakalakad sa tubig. Among the disciples, di ba? Bakit? Siya lang kasi yung, Lord, kung ikaw talaga yan, patawirin mo nga ako. Hindi naman siya kinuha ng Lord doon sa kanyang bangka, di ba? Siya muna yung pinalakad. No? Sa atin ba? Sino sa atin ang willing na sundin ng Panginoon sa pinagagawa sa kanya? Sa isang school. Na Lord, sige sa school na to, mag-umpisa ako ng gawain. Hindi mo problemang lumaki. Lalong huwag ka magulat pag lumaki yung gawain na kailangan mo nang humingi ng tulong kay Ate She, kay Kuya Clark, at kay Ate Karen. Kasi biglang lumaki. No? Ang hinihintay lang ng Lord sa mga campus minister nandito, simulan mo lang. Ikaw lang. Hindi mo problema lumaki. Namang problema ka kasi ayoko magsimula kasi baka mapahiya ako dahil baka 4 lang kami. Ako, si Father God, si Jesus, at saka ang Holy Spirit. No? Ang Lord ang magdadala. Isimulan mo lang. Halimbawa po sa mga may sakit, paano mo ma-experience ang Lord kaya kang gamitin sa healing ministry? Kung pag may sakit, ayaw mong mag-pray. No? Yung simulan mo lang kahit simple.
na kapitbahay mo, kamag-anak mo na nasa ospital, ipag-pray mo lang, Lord, ano ba sa isip mo? Huwag mo sabihin sa, Lord, natatakot ako, baka di gumaling. Sa isip mo na lang yon. Sabihin mo na lang, Lord, in Jesus' name, naninampalataya ako. Kung nagawa mo doon sa Bible na magpagaling na may sakit, alam ko, kaya mo rin akong gamitin para ipag-pray ang may sakit ay gagaling. O, di ba? Palakpakan nga natin si Lord kasi kaya niyang gawin yun sa inyo. Praise God. So, kailangan po yung obedience nyo ngayon kasi may impact ang bawat pagsunod. Ganon din naman ang hindi pagsunod sa future ninyo. Kamukha po, di ba, inuutos ng Lord, huwag kang makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Ang Lord po, explicit. Ibig sabihin, it's written in the Word. Na huwag kang yung makipagpakasal sa iba ang pananampalataya kaysa sa'yo. Kasi po, magkakaroon talaga ng gulo. Word po talaga ng Lord yun. May impact po sa future natin yun. Although mayroon namang mga tao na sa awat biyaya ng Panginoon, ay naisama po ang asawa nila sa pananampalataya pero not without a cost. May presyo po talaga. No? I still remember may kapitbahay kami noon na Christian. Christian din siya. Matanda na po siya eh. Alam niyo po, hanggang sa matanda na sila, talaga pong inilalaban niya, maka-attend lang siya ng church. Talaga pong ginugulpi po siya para makapunta siya sa church. Pero grabe po yung katapatan niya sa Lord na kahit ganun, pumupunta pa rin sa church, sa PUP, kapitbahay namin. So if God can spare you of the unnecessary pains of disobedience, sumulan na po nating matama sa umpisa pa lang. Amen po ba? Amen po ba? Sabi ng 1 Samuel 15:22, ito po yung story na sabi po ng Panginoon through Samuel kay Saul, lahat ng lugar ng Amalekita, patayin mo lahat doon, wala kay titira, kahit animals, kahit anong tao, ubusin mo sila. Nung Old Testament po, ganyan. No? Pero anong ginawa po ni Saul? Nag-iwan po siya ng mga guya. Nag-iniwan pa niya yung si King Agag. No? Tapos narinig ni sabing gano'n ni Samuel sa kanya, sinunod mo ba, Saul, ang utos sa iyo ng Panginoon? Sabi niya, oo, sinunod ko. Ano yung mga naririnig kong iyak ng mga guya at ng mga tupa? Yung ba, yung naririnig mong guya at tupa? Yun ay i-offer ko kay Lord, kaya ako kinuha. Hindi mo siya sinunod, di ba sabi sa'yo, kompleto, wala ka ititira, wala ka iaalis doon. Anong sabi ng Lord sa kanya? But Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? Mahalaga ba sa Lord yung sakripisyo mo? Higit bang mahalaga yung kaysa pagsunod? Sa Panginoon, sabi nga nun, to obey is better than sacrifice. And to heed is better than the fat of rams. Sabi gano'n ng Lord, yung kompletong pagsunod, mas mahalaga sa Lord kaysa sakripisyo. Yung mga ibang tao po binabaliktad, nagsasakripisyo, pambayad sa Lord. Hindi po gano'n ang Panginoon. Ang sa Panginoon, yung pagsunod mo sa Kanya, mas mahalaga kaysa anumang uri ng sakripisyo. Na po? Rebellion is like the sin of divination and arrogance like the evil of idolatry. Ang sabi ng Lord kay Saul, because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king. Yung kanya pong current disobedience to a specific command brought an impact to his future as king. Dapat po, nag-ahari pa si Saul. Pero dahil hindi po siya sumunod completely sa Lord, it cost him a future na binigay na sa kanya ng Lord. At yun yung paghahari at pamamahala sa lugar ng Israel. Sa buhay po natin, sana po huwag niyo pong isipin na pagka po tayo sumusunod sa Lord, pinagkakaitan niya po tayo ng mainam para sa atin. Alam niyo po kung minsan yung kamay daw natin punong-puno. Punong-puno ng mga bagay na gusto natin. Na yung best na gustong-gustong ibigay sa'yo ng Lord, wala nang paglagyan. Kasi punong-puno po yung ating kamay. Sino po dito gusto nila, ma-receive nila yung best na gusto ng Panginoon para sa kanila? Taas po ang kamay. Dalawang kamay. Isuko po natin sa Lord
ang lahat ng lesser things. Pagka po, alam niyo po, just surrender and yield to the Lord and expect Him to give you what's best. Kasi po, kita ng Lord ang lahat, pati yung future. Hindi po totoong ang Diyos natin madamot. Alam niyo po kung kilala natin si Lord, na ibigay nga niya yung isa niyang anak eh. Yung hinihiling mo ba, sobrang hirap ibigay ng Diyos sa'yo? Para maisip natin na, hindi, basta Lord, nasa akin na to. Ito na yung best. Marunong pa po tayo minsan kay Lord, no? Basta Lord, sa aking intindi, ito ang best. Pero yung pala ang Diyos, may gustong-gustong ibigay sa'yo, kaya lang, ayaw mong bitawan yung mga bagay na nasa kamay mo. Sabi nga po dito, don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. For if you listen to the word and don't obey it, it is like glancing at your face in a mirror. You see yourself, walk away, and forget what you look like. But if you look carefully into the perfect law that sets you free, and if you do what it says and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. Ganda din po ba? Sabi nga nun, huwag ka lang makinig sa salita ng Diyos. Gawin mo lang ang lahat ng sinasabi nito. Pag nakinig ka sa salita at hindi mo ito ginawa, para kang isang taong tumingin sa salamin. Matapos niya makita ang kanyang sarili, umalis siya kagad. At nakalimutan niya na kung ano ang kanyang itsura. Pagka daw po tayo, tinitingnan nating mabuti ang salita ng Diyos na nagpapalaya at gagawin ang lahat ng sinasabi nito at hindi mo kinakalimutan lahat ng narinig mo, pagpapalain ka ng Diyos sa pagsunod dito. Nasaan po ang pagpapala? Nasa pagsunod. Amen? Nasa pagsunod. Ang mga magulang po, di ba kung minsan ayaw nyo namang may favorite kayo sa mga anak, sa mga apo, pero minsan hindi mo mapigilan na mas bigyan mo yung pinakamabait sa kanila. Yung pinakasumusunod sa kanila. Bakit? Kasi iba yung dating niya, yung parang, itong anak ko dapat i-reward ko. Di ba yung pinakamakulit? Yung ba naman ang i-reward mo? Itong anak ko napakakulit. Sige, sa kanya yung pinaka-best na ano. Di lahat magkukulit na lahat yun kasi walang reward. No? Parang hindi ni-reward pala yung yung makukulit pa lang nire-reward. Kaya sa atin po, no? I pray na, Lord, ang pagsunod actually, yun na ang mismo ang blessing, yung makasunod ka sa Lord. Bonus na lang yung pagpapala na ibibigay niya sa'yo. Di ba tayong mga anak, mas gusto natin na tayo natutuwa magulang natin sa atin. Yung ibang blessing, okay na lang yun, bonus na lang. Pero yung matuwa sa'yo ang magulang mo, sabihin, anak, napakabait mo talagang anak. Bayad na no? Lalo na kaya ang Lord sabihin sa'yo, anak, tuwang-tuwa ako sa'yo. Yun po yung reward natin na ang Diyos ay matuwa po sa atin. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! Ang blessings of obedience is for your life, for your family, for generations after you, and for the nation and the nations of the world. Meron pong verse, Deuteronomy chapter 7, verses 9 to 13. Sabing ganon, know therefore that the Lord your God is a faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who diligently seek Him and obey His commandments. Ang ganda po ng word na yon. Alalahanin mong ang Diyos mo ay matapat. At pinagpapala niya ang mga taong nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanya hanggang sa 1,000 henerasyon. Alam niyo po yung pagsunod natin sa Lord ngayon, ang impact po niyan hanggang sa mga susunod na mga anak, apo sa tuhod, apo sa daliri, hanggang kung saan pa makarating ang mga apo na yan hanggang talampakan. Ibang klase po mangako ang Lord. Dahil po sa buhay ni Abraham, no po, sabi nga nun si Abraham, Genesis 12, ito po yung pangako ni Abraham, hindi pa niya kilala si Lord. Nagsalita lang ang Lord sa kanya, wala pang Bible, wala pa siyang nakausap na Kristiyano, pero ito yung word na narinig niya sa Lord. Now, the Lord had said to Abram, get out of your country, from your family, and from your father's house. Ang bigat po na utos, no? Sabing ganun sa kanya, iwan mo yung lugar mo. Ano po yun? Yung ating comfort zone.
and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. So Abram departed as the Lord had spoken to him, and Lot went with him, and Abram was 75 years old when he departed from Haran. Sabi po sa Genesis 12:1-4. Biro niyo po yung utos, iwan ang comfort zone. Iwan ang lahat ng inaasahan, lahat ng gusto, pati pamilya niya, pati bahay nila. At ang sabi lang ng Lord, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa'yo. Saan nga yun? Basta sasabihin ko sa'yo, sumunod ka lang, lakad ka lang. Hirap po nun, no? Sabi niya, gagawin kitang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at ang iyong pangalan gagawin kong great. At ikaw ay magiging pagpapala. Ibe-bless ko, pagpapalain ko lahat ng ibe-bless sa'yo. Susumpain ko ang sumusumpa sa'yo at ang lahat ng pamilya sa buong mundo ay mapagpapala dahil sa'yo. At sabing ganon, nung pagkasabi ng Lord na umalis siya, agad-agad, di ba? Sabi nga, agad-agad, sumunod siya. At sumama sa kanyang pamangkin na si Lot. At ano pong edad niya? 75 years old. Come to think of it, tayo po kaya pag nasa ganong sitwasyon, kung kailan may edad ka na, tsaka pag gagawing OFW ni Lord, parang ganon yung nangyari, di ba? Tapos retired na ako, Lord. 75 na ako. Pero alam nyo, he took God at His word. Ano lang ang meron siya? Boses lang. Ni walang Bible. Boses lang. Wala pa siya nakakwentuhan na matapat ang Lord. Kasi siya nga yung father of faith, siya yung una, di ba? Parang ganon. Nung una, ang Lord ang kilos ba mga bansa, no? Pero nung huli, isang tao na lang siyang kausap, pero ang sabi ng Lord, pagsunod niya, mapagpapala siya, mapagpapala ang ibang tao, mapagpapala ang mga pamilya at ang buong mundo. Alam niyo po mga kapatid, yung pagsunod ng bawat isa sa atin at hindi pagsunod, ang impact po, hindi lang po tayo, may impact sa pamilya. Yung pagsunod nyo sa Lord, magugulat kayo, pati yung mga bagay na hindi mo kayang gawin para sa mga mahal mo sa buhay, ang Diyos ang gagawa. Kasi covenant-keeping God siya. Ang Pilipinas sa pagpala, dahil 43 years ago, may isang Brother Eddie na sumunod sa panawagan ng Diyos. At ano pong nangyari? 70 countries po ang JIL out of the 15 students. Dahil yung 15 students, sumunod din sa Panginoon. Ipinanganak ang iba't ibang chapters. Ang nakakatuwa po, pati bansa po natin na pagpapala dahil may mga sumunod sa ating Diyos. I-play natin. I want you to be encouraged. Never underestimate your yes to the Lord. For you'll never know how far your yes will reach the world. Minsan, ang simpleng tao mo lang eh. Ako po, I'll be honest with you, ang pangarap ko po ng bata ako ay isang ref na puno ng pagkain. Yan lang talaga ang pangarap ko. Kaya hanggang ngayon, ang hilig ko sa keso, ubas, mga ganyan-ganyan. Kaya nga yata ang sakit ko, lifestyle related, eating habit related. Baba lang. Pero alam niyo po, pag nag-yes kayo kay Lord, the Lord is opening a door that is beyond you. Yung pagsunod mong simple, siguro bata kang nandito. Ganyan-ganyan din ako noon, nakikinig lang, nakaupo lang dito. Ako noon, pag inutusan ng bumili ng candy, nagkakandara pa ako kasi leader namin nag-utos. Ganun. Kasi ang aking pagsunod sa kanila, hindi para sa kanila, pagsunod ko sa Diyos yun. Pagka tubig, hindi magdadalawang salita, tatakbo agad ako. Bakit? And I never thought, nangarap din ako noon, naging leader din, naging national coordinator kami noon.
Bihira po tayong mapasama sa meeting. Nung minsan nag-meeting, tuntua ko, sinama kami ni Pastor Emil. Pagdating sa meeting, yung mga leader namin, nandun sila sa top floor. Kami dalawa ni Pastor Emil, isang banyera na isda. Tinatanggalan namin ng hasang at bituka. Umabsent pa ako sa work. No? What I'm saying is this. Your current obedience, regardless of how small it seems, will bring you to where God wants to bring you. Just obey. Just obey. Because you will miss the blessing. Without obedience, there is no breakthrough. Kailangan po ng pagsunod. At challenge ko po tayong lahat, may more Brother Eddies, may more Senator Joel be raised up to change not just our families, not just our communities, not just the Philippines, but the nations of the world. Makinig lamang po tayo sa ilang na to, dahil baka po hindi pa ninyo napanood. Humble ourselves before you, knowing that your word is settled in heaven forever, and you said that those who honor you, you will honor, but those who despise you, they shall be disdained. As we honor you, we thank you because you were with us along the way. You fought with us. You fought for our beloved institution through our leader, through our Senate President, Mig Subiri. We thank you and praise you for this victory you have given us. We know that apart from you, we can do nothing. But if you are with us, no one, no circumstances here on earth can be against us. We love you and praise you, and we continue to honor you, and we continue to acknowledge that you are our Lord, you are our God, you change not, you are an omnipotent Father, you are omniscient God, and we thank you, Lord, for always being there for us. We love you and praise you. We commend into your hands the things that we will be doing in the next couple of days, and until our term is over, we would like to thank you and offer to you the best of our best. We love you and praise you. In Jesus' name we pray. Amen. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Dito po ako magwawakas. If my people, I quote 2 Chronicles 7:14. God said, if my people, not the people of the devil, not the people of the world, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive your sins, and I will heal your land. Ang sabi ng Diyos, unquote, kung ang mga taong tinawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang aking muka at tatalikod sa kanilang mga kasalanan, ako mula sa langit, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, the judge of all judges, on judgment day, naharap ang lahat ng tao sa balat ng lupa, nobody's exempted. Ako mula sa langit, pakikinggan ko ang inyong mga dasal at pananalangin, at tatawarin ko ang inyong mga kasalanan, at pagagalingin ko ang inyong bayan. I do not condemn anyone because I'm a great sinner. I used to be one of the greatest sinners in this world. Nagturo ako sa libu-libong estudyante, magsasaka, mangingisda, na huwag maniwala sa Diyos, na ang kailangan natin ay revolusyon. Pero nagkamali ako at nagkasala. Ako'y pinatawad ng Panginoon, at gusto kong hikayatin ang lahing Pilipino, magbalik loob tayo sa Diyos. Magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. Sabi ng Romans chapter Proverbs 9 verse 10, the fear of God is the beginning of wisdom. Kapag ang mga leaders ng ating bansa ay wala ni katiting na fear of God, walang wisdom. Pag walang wisdom, walang mangyayari sa direksyon ng ating bansa at ng ating lipunan. Kaya sabi ng Bible, sabi ng Diyos, kung tayo magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang kanyang muka, tatalikod sa mga kasalanan, ako na Diyos na may gawa ng langit at lupa, patatawarin ko ang inyong mga kasalanan, pagagalingin ko ang inyong bayan. Ako'y magbawakas po ako sa isang maikling panalangin. Ang salita po ng Diyos can make or break a nation. Ang salita ng Diyos can make or break an individual person. Gusto ng Diyos, lahat po tayo, ang conclusion ng buhay natin sa mundong ito
ay maganda. Hindi condemned by history. Nihiling ko po lahat ay yumuko lang sandali. Magwawakas lang ako sa isang maikling panalangin. Pwede po ba yumuko lang tayo sandali? Naniniwala man tayo hindi sa salita ng Diyos, ay nais ko pong ipahabol sa inyong lahat, Madam Speaker and beloved distinguished colleagues. Meron po tayong choice na sundin o baliwalain ang salita ng Diyos. Ngunit kung nais ko pong ipaalala, may kalakip na pagpapala kung tayo susunod. At may lakip na sumpa naman kung tayo susuway. Sinabi ng Deuteronomy chapter 30, I present to you blessings or cursings. Obedience, blessings through obedience, or curses through disobedience. Pinamimili po tayo ng Diyos. Hindi ho diktador ang Diyos. Ang Diyos natin nagbigay ng free will sa ating lahat. Alam ko, marami nagko-question sa isip ninyo. Pakiusap ko lang po, pagbigyan ninyo ang inyong kasamahan sa Kongreso. Dahil ako po ay pilosopo ng unang panahon. Kaya ako makapag-debate kahit kanino, modesty aside. Naging best debater ako sa aming university, pinatunayan kong walang Diyos. By using logic, philosophy, Marxism, Leninism, Marxism, dialectical materialism theory. Gusto kong sabihin sa inyo, bago maging huli ang lahat, ang kamatayan ay dumarating sa buhay ng tao na parang magnanakaw. Kausap ko madalas dito si Jun Dator. Nung magpunta sa wake ng misis ko, sabi ni Joel sa kanya, Congressman, mag-ingat ka sa COVID. Hindi ako tinatabla ng COVID. Hindi ako tinatabla ng COVID. 1 week after, patay. Death comes like a thief in the night. Kuminsan, di ka na magigising. Nasa kamay ng Diyos ang buhay natin. Kaya ako'y nagsusumamo lang ako. Hindi ko kayo hinahiya, hindi kayo hinahiya kahit kayo sa reliyon. Ginagalang kong reliyon. Kaya nga ang J.I.L. Church ay walang tinatas na reliyon kundi si Jesus, non-sectarian. Natuklasan kong hindi reliyon na makapagliligtas sa tao kundi relasyon. Pag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay, patatawarin tayo sa lahat ng kasalanan, lilinisin lahat ang ating kasalanang namana kay Adan at kay Eva, namana sa mga ninunot magulang, mga kasalanang nagawa sa isip, salita at gawa mo, nanay, panganak ang kasalukuyan. We will be washed by the blood of Jesus, the only blood in heaven and on earth that has the power to wash away the sins of mankind. Why? Because the blood of Jesus shed on the cross of Calvary is not the blood from Adam and Eve. It is the blood of God put into the body of Jesus when He was still in the womb of Blessed Mary because of virgin birth. Kaya napakahalaga ang virgin birth. Pag ito'y naunawaan ng lahat ng tao, Protestante, Katoliko, Muslim, lahat na ng reliyon sa balat ng lupa, naintindihan nilang kahalaga ng virgin birth. Wala nang debate sa reliyon. Si Jesus Christ, ang sabi ni St. Peter, the only name given under heaven that man can be saved, Acts chapter 4, verse 12. Sinabi ni St. Paul sa 1 Timothy 2:5, there is only one God and there is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Sinabi ni John the Baptist sa John chapter 1, verse 29, Jesus Christ is the Lamb of God who takes away the sin of the world. At si Jesus Christ ang nagsabing, there is no any other way to heaven except through Him. Nahiniling ko lang po na tayong lahat ay patuloy niyo mong pumikit bago ako manalangin, sapagkat ang panalangin ay sasagutin lamang ng Diyos kung nagpapakumbaba tayo. Hindi natin pinapayagan ang ating egoism, hindi natin pinapayagan ang Adamic nature or Lucifer's spirit. Magpakumbaba po tayo sapagkat pride goeth before the fall. Hiniling ko lang po ang lahat ay yumuko. Kung tinatanggap niyo si Jesus Christ, kumakatok sa inyong puso. Sabi ng Revelation, kumakatok siya sa puso ng bawat tao. Ang makarinig sa kanyang tinig, magbukas ng kanyang puso, papasok siya, at ang hapong kasama siya hanggang sa eternity. Mula sa past eternity to future eternity, mahalagang kasama tayo ng Diyos. Kaya sumunod po kayong lahat sa maikling panalangin ito. Sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 18 verse 20, if there are 2 or 3 gathering together in my name, I am in their midst. Kanina ko pa naramdaman, narito ang Panginoong Jesus. Kaya ayoko munang basta tumigil, dahil kahit na may nadidiscern akong iba-ibang espiritu, ay ang pagmamahal ng Diyos ang umiiral sa ating lahat. Yumuko lang tayong lahat sandali. Sumunod kayo sa panalangin ito. If you wholeheartedly believe that Jesus Christ became man from being God, begotten Son, died on the cross of Calvary, shed His holy blood for the remission and forgiveness of our sins, and He who rose up from the dead for our justification.
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. At sinabi sa 1 John 1:5, verse 11 to verse 13, this is the testimony, God has given you and me eternal life, and this life is in His Son Jesus. He who has the Son of God has life. He who does not have the Son of God does not have life. So that you will know that you have eternal life once you believe on the name of the Lord Jesus Christ. Tayo po ngayon dumako sa panalangin. Sumunod po kayo sa panalangin ito, maging ang sambayan ng Pilipino na ngayon ay maaring nakatingin sa live stream na ito o ma-review ninyo sa Facebook or YouTube. Ang mensaheng nilagay ng Diyos sa akin ay hindi lamang para sa honorable members of this August Chamber. Ito'y para sa lahat ng leaders ng ating bansa, judicial, executive, legislative, at maging ang buong sambayan ng Pilipino. Sumunod lang po ang lahat sa maikling panalangin ito. Lord Jesus, I believe you. You died on the cross of Calvary because of my sins. You shed your holy blood for the forgiveness of my sins. I believe in my heart. You rose up from the dead for my justification. Lord Jesus, I humble myself before you. I am also a sinner. Forgive me. Cleanse me with your blood. Come into my heart. Be my Lord and my Savior. Help me to live this life, beginning today, according to your perfect will. Help me to be your asset, not a liability, in the expansion of your kingdom and transformation of beloved country, the Philippines, to be a blessed nation of God. Marami pong salamat. Ako na lang po magwawakas sa panalangin. Dakilang Diyos na ngayon ay nasa langit, ang Diyos Ama, nasa kanang kamay ang Diyos Anak, at nasa mundong ito ang precious Holy Spirit everywhere. Lantad sa iyong mga mata ang buong Pilipinas, ang buong mundo. Bilyong-bilyong tao sa oras na iti walang panahon sa iyo. Ang karamihan ay lasing sa mga bagay sa sanlibutan. Subalit ang iyong abang lingkod na ito ay nagkaroon ng lakas ng loob mula sa iyo. Naihayag kong isang simple pero napakahalaga to significant message in rallying our people to go back to you. At tunay na pahalaga ng iyong salita because your word is inseparable from you. No one can separate God from His word and vice versa. Kaya ginagalang namin ang iyong salita sapagkat ipaggalang namin sa iyo, O Diyos. Sa ibang araw, haharap kaming lahat sa iyo, walang exempted. You are the judge of all judges. Sa judgment seat of Christ, nananampalataya akong lahat kami papasok sa eternal life, sa eternity. Sapagkat sa araw na ito, pinapasok namin ang bugtong mong anak na si Kristo Jesus sa aming puso. Tinanggap ka namin bilang tunay na tagapagligtas, Savior and Lord of our life. At ikaw may sabi, Panginoon, sino man ang lumalapit sa iyo sa anumang paraan na hindi mo itataboy. Buksan mo ngayon ang buong bintana ng kalangitan. Iunat mo ang iyong mahabang kamay, mapagpala, mapaghimalang kamay, mapagpagaling na kamay. Idantay mo sa lahat ng mga lalaking narito sa loob at labas ng Kongreso, Panginoon. Maging ang mga kababayan namin na around 110 million Filipinos in the entire nation. Abutin mo sila ng iyong kapangyarihan. Maging ang mga OFWs, mga kababayan namin na scattered all over the world. You are not limited by distance, space, and even time, Lord. Reach out for them, lay your hands upon them, and release unto them the surging resurrection power of Jesus. The same Spirit that raised up Jesus from the dead. Quicken their spirit, quicken their heart, quicken their soul, quicken their mind, quicken their mortal body, Lord. Even their finances, quicken them, Lord, and make them whole. At Panginoon, dalangin ko po, pagalingin mo ang aming bayan. Bigyan mo ng kaliwanagan ang mga namumuno sa aming bansa. Sino man sila, ano man ang kanilang political parties, Lord, kalimutan nila ang mga personal vested interest kung meron man, Panginoon. Maghari po'y pagmamahal sa Diyos at sa bayan. Tulungan mo kami, Panginoong, maging instrumento mo in advancing peace that passeth all understanding. Iligtas mo ang aming bansa sa threat
ng tsunami of political, economic, business, and social conditions, Lord. Lord, magkasundo ang lahat ng political leaders. Maghari ang pagmamahal sa Diyos at sa bayan. That we should arise over our personal interest at makita mong maghari sa amin ang utos mo na mahalin ka namin, O Diyos, ng buong puso, ng buong lakas at buong kaluluwa, at mahalin namin kaisa-isang bansa. Salamat, Panginoon. Pagalingin mo po ang bansang Pilipinas. Magkaroon ng tunay na pagkakaisa ang lahat ng sektor, different pillars of the society. At Panginoon, sinabi mo, hallelujah, kapag nagkaroon ng pagkakaisa ang iyong mga anak, bibilis ang pag-unlad at pag-ansenso ng aming bayan. At mararanasan ng aming mga kababayan ang genuine prosperity, peace, and justice, and love, sapagkat ang maghahari ang Diyos na lumikha. Salamat, Panginoon. Basbasan mo ang lahat ng namumuno sa aming bansa bilang pagsunod sa utos mo sa 1 Timothy chapter 2. Ipagdasal namin ang lahat ng tao, ipagdasal namin ang lahat ng pamunuan. Pinagdarasal namin, Panginoon, sa oras na ito ang aming Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang Vice President Sara Duterte, ang Senate President na si Senator Migs Subiri, at ang lahat ng senador. Ganon din ang Speaker of the House, aming ginagalang Speaker Martin Romualdez, at ang mga deputy speakers, lahat ng members ng House of Representatives at this point of time of history. Amin pong tinataas sa iyo, Panginoon, at tulungan mo kaming lahat ay maging kasangkapan mo in effecting a no-nonsense government that is committed to pursue the so-called good governance that will accelerate the much-awaited development, progress, and eventually prosperity of our people. Salamat, Panginoon. Basbasan mo ang sambayan ng Pilipino, mayaman, mahirap, marunong mangmang. Gumawa po kayo ng himala. Ang sambayan ng Pilipino maging dakilang lahi sa harap ng Diyos at ng kasaysayan. At bago maging huli ang lahat, makakilala kami sa iyo sa isang malalim na paraan, personal paraan, Bibliang paraan. At kaming lahat ay maging daluyan ng pagpapala sa maraming tao. Aking pinapahayag ng aking bibig, O Diyos, ang pag-ibig ng Diyos Ama na walang kapantay, ang pagpapala ng Diyos Anak na walang katapusan, ang matamis at matapat na pakikisama ng Banal na Espiritu ay sumaamin nawang lahat, lalo na sa aking ginagalang at minamahal na members ng House of Representatives 19 Congress. Ibuhos mo ang lahat ng heavenly blessings and even the benefits of Calvary. Yes, salvation, healings, deliverance, financial freedom, and most of all, peace that passeth all understanding and joy unspeakable of the Holy Spirit na hindi kayang bilhin ng anuman. Salamat po, Diyos. Binabalik na namin sa iyo lahat ng papuri, pagpapal at lahat ng pasasalamat. Ibuhos mo in a very remarkable way ang new wave of blessings, new wave of victories dito sa halls of Congress na ito, at ang iyong pangalan ay mabigyan ng papuri at parangal. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ikaw lamang, O Diyos, ang tunay na dapat purihin. Sa pangalan ni Kristo Jesus, lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin sa lalim, Panginoon. Thank you for your... Presensya ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y makakatayo sa presensya ng Panginoon. Sabi po ng isang quotation, the fact is every significant event that happened in the Bible happened because somebody said yes to God. At ako po'y naniniwala, significant events in our nation, in our families will happen because you will say yes to God. Ang aking pong panalangin, marami pang i-raise up ang Panginoon ng mga tao na hindi po matatakot na mag-yes sa Panginoon. Sapagkat may gagawin po ang Lord na dakila sa mga taong susunod po sa Kanya. Tayo po ay patuloy na sumamba sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's just continue to desire to say yes to the Lord, to be with Him, serving Him faithfully Hallelujah. because of all that He has done for us. Thank you, Jesus.
because of all the good things that He is doing in our lives. Our desire, O Lord, is just to be with you, saying yes to your will. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. We worship you, O Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Thank you, God. You gave it all for me. My soul desire, my
lives to you. We say yes to all that you want us to do, Lord God. We offer our yes to you, Lord. We offer to you our hearts. Yes, Lord. Receive our hearts today, Lord. Higit sa awitin, higit sa kaya naming sabihin, makita mo ang bawat puso na walang ninanais, kundi kayo po ay aming masunod. Panginoon, higit sa pagpapala na dala ng pagsunod, ang nais po namin, makapag-respond kami ng may pagmamahal. Lord, today, we pray, give us a heart that trusts you. Give us a heart that obeys you. Panginoon, anumang area ng buhay namin na hindi pa po kayo ang totoong Panginoon at Diyos, Lord, dalangin po namin. Take that place, Lord, in our lives that remains to be ours. Panginoon, sa hapon pong ito, hayaan niyo po sa biyaya ng banal na Espiritu, we pray, take over, O God. Take over every space in our lives. We pray, Lord, take over our dreams and personal interests, Lord. Tayaan mo po, makitang kayo po ang Diyos ng aming mga buhay. Lord, we pray, as we say yes, we pray for open doors. Yung mga saradong pintuan sa buhay ng bawat isa ay mabuksan. As we allow you to be Lord of our lives, Lord, hayaan mo mula po sa araw na ito, marinig namin clearly ang direksyon mo sa aming buhay. Panginoon, we have made our goals, our faith goals in January. But today, Lord, as we start February, lead us to go beyond good intention. Lord, we pray, help us step forward. Help us, Lord, to obey you, Lord. Hindi lamang po sa salita, kundi sa aming paggawa, Panginoon. Lord, we pray, lead us. We surrender control. Panginoon, gawin mo po ang iyong nais sa buhay ng bawat isa. Lord, sa aming mga pamilya, dalangin namin, Lord, take over our families. Take over our work. Maging, Lord, sa aming mga hanap buhay. Dalangin namin, Lord, hindi lamang aming espiritual na buhay, kundi ang lahat ng bahagi ng aming pagkatao. Pinapasako po namin sa inyo. Lord, we welcome your Lordship. Jesus be Lord of our lives. Jesus be Lord of our families. Jesus be King of our dreams. Jesus be Lord of our entire being. Panginoon, marami pong salamat. For we believe in our hearts, we will never be the same. We will never be the same. As we obey, Lord, we will see your hand move sa bawat bahagi ng aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. As we lift our hands to you, Lord, we pray, come. We pray, come. And take over, Lord. Take over, Lord. Take over, Lord Jesus. Take over, Lord. Take over, Lord. Jesus is Lord over our lives.
over our wealth. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Panginoon, maraming pong salamat. Maraming pong salamat. Lord, we believe in our hearts. Every dream that is from you, Lord, will come into fruition. Lord, free us from the love of the lesser things. Free us of things that are outside your will for us. For every thing that is out of your will will eventually turn into ashes. Panginoon, mula po sa araw na ito, tulungan niyo po ang inyong mga anak na magtayo ng aming mga buhay sa bato ng iyong mga salita at mga pangako. Lord, take away any fear. We even pray, take us out of our comfort zones. Help us step in faith, Lord. Panginoon, maraming pong salamat. We offer to you the rest of the year, O Lord. Panginoon, maraming pong salamat. We believe, Lord, that we have chosen the way of life. We have chosen the way of obedience. Lord, we give you all the praise, all the honor, all the thanksgiving. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Let us declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.